Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Nandito kayo sa Kape, Kwento at Kaalaman. Ako po si Ate Chat. Ako naman si Ate Lala. Ang inyong host para sa episode ngayon. Magandang-maganda ang ating episode ngayon, di ba Ate Lala? Yes. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay pagiging patotoo ng Diyos sa komunidad. And I really love this topic kasi malapit po ito sa aming mga puso dahil meron po kaming mga inaalagaan dito sa aming community. And ever since I can remember, habang lumalaki pa lang kami, ito ang pinagmulatan namin sa aming pamilya, sa aming simbahan, na alagaan ang ating komunidad. Ang community natin ay ituring nating ating pamilya. Yes. At meron tayong parte, meron tayong role. Kung nasaan man tayo, gamitin natin yon para maging saksi. Oo, tama. Sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Oo. Pakinggan natin ngayon si Deacon Dennis Magdayo sa kanyang gintong ugnayan, ang awit, Kabanata 40, talata 7 hanggang 11. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ng mga turo mo. Ang nais kong sundin ay iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipo ng iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo ay ipinagsasabi. Di ko inilihim, hindi ko sinarili. Pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Aking nalalamang di mo puputulin. Yahweh ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at ang iyong katapatan mag-iingat sa akin magpakailan paman. Awit 40, talata 7 hanggang 11. Maraming salamat, Deacon Dennis Magdayo, para sa iyong pagbasa mula sa Awit, Kabanata 40, talata 7 hanggang 11. So, alam mo yung paborito kong linya dyan. Sa English, no? I have not hidden your righteousness within my heart. Kasi tayo bilang Kristiyano, dapat sa mga ginagawa natin, sa mga sinasalita natin, dapat lumalabas ang righteousness ng Panginoon sa buhay natin. Ako naman, ang favorite ko doon ay yung unang verse, ano, yung kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Yung response natin sa Panginoon ay, I'm here, Lord, gamitin mo ako. Yes. Kung ano man yung itinuro mo sa akin, gusto kong ituro din sa iba. Oo. Yan. Pakinggan naman natin ngayon, para sa kanyang pananaw, si Ms. Sheikh Handayan with our guest, Father National, ang Rector ng Christ Our Savior Parish sa Davao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman, hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Ang tema ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay pagiging patotoo ng Diyos sa komunidad. Paano nga ba tayo magiging saksi ni Kristo sa gitna ng ating komunidad? Tayo ay sinasabing mga saksi ni Kristo upang kailangan natin magandang paraan ng pamumuhay ay sumasalamin sa kanyang mga turo. Ang paraan ng ating pagkilos, pananalita, pananamit at pag-iisip ay dapat mapakita sa kanya at kanyang paraan ng paggagawa ng mga bagay-bagay. Samahan niyo ko upang kausapin ang isa sa ating mga kasama
samahan sa simbahan from Mindanao ng Christ Our Savior Parish, Davao, Diocese of Mindanao. Walang iba kundi si Father Christian Nacional. Magandang hapon, Father. Magandang hapon, Ma'am Shekinah. Ay, hindi mo, check na lang po. Kamusta, Sige Father? Kamusta po kayo dyan? Okay lang naman. So, Father, maganda yung topic na pag-uusapan natin ngayong hapon at excited na ho kami. Diretso na ako sa pang-una kong tanong, Father. Saang komunidad po ang simbahan natin dyan sa Mindanao? Kasi para alam din ng ating mga tagapakinig. At kamusta naman po ang ministry natin dyan? Okay, una sa lahat, yung komunidad natin dito sa Mindanao, actually naka-reside kami sa Davao City. Actually, nasa heart talaga kami ng city. And sa ngayon, growing ang church. Dahan-dahan din dumadami yung mga members and actually also the youth. We are starting to empower them. Kasi alam naman natin lahat na dumaan yung pandemic, medyo humina yung fire sa heart nila. And yun yung drive ngayon ni Bishop Raimundo, yung bishop namin dito sa Mindanao, na empower ulit yung youth. So yun yung medyo nakafocus kami ngayon dyan. Especially ako kasi kami ni Father Rex Maglantaw doon sa Hingoog. Kami yung dalawa yung binigyan ng task ni Bishop ngayon. So yeah, actually nakakataba ng puso yung mga respond ng mga youth ngayon. At least nagre-respond din, Father. So ngayon po, Father, kamusta naman po? Paano kayo nagsimula ba sa pagsilbi sa simbahan at sa komunidad? Quick background. Before kami napunta sa CEC, we are evangelicals. Paglipat namin dito sa Davao, si Father Manuel, na-meet niya si Bishop Jean. Yun, na-encourage si Bishop Jean na mag-join si Father Manuel, yung papa ko. And eventually, nadala niya na rin kami sa church. And actually naman yung faith is, tawag natin dyan, journey yan eh. You cannot say na hanggang dyan ka habang buhay. So yun, along the way sa journey namin, napunta kami sa CEC. Nagsimula talaga ako sa pagsilbi as acolyte. Kaya mahal ko na yan, ministry. Nandyan talaga yung heart ko. Nagsimula ako dyan and then naging deacon. At a very young age, actually, ayaw ko pa talagang tanggapin yung time na yun. Wala pa akong 21 noon, naging deacon na ako. And then 2014, na-ordain naman ako as priest. Minsan nga, parang iniisip ko, masyado ko yatang ginagalingan. Kaya ang bilis ng mga ordination. Pero si Lord yun eh. So yun nga. In my part, parang ayaw kong tanggapin. Pero sino ba naman ako para tumanggi kung yun talaga ang tawag ni Lord sa akin. So doon ako nagsimula, humble beginnings from being acolyte up until being priest. Nung kabataan nyo, nung mga 21 years old bilang bagong deacon, paano kayo nagsilbi sa komunidad nun? Di ba parang ikaw, may doubt ka sarili mo, paano po kayo nagsilbi noon? At that time, Mission Church yung naka-assign sa akin nun eh. May part dito sa Davao na medyo rural area na talaga. From the city, actually about 2 hours. Motorcycle lang yung sinasakyan namin nun. May kasama akong acolyte, tapos ako, pupunta kami doon. And the community was parang tribal community sila. Most of the time, ginagawa namin, nagkakaroon kami ng misa, nagbibigay kami ng mga pagkain sa mga bata. Minsan may mga children, parang mga stories, ganyan. So doon ako nag-start sa ministry ko sa community and eventually, dahan-dahan, nagkaroon din yung church ng feeding ministry. Doon din ako na-assign, kaya siguro parang malapit din sa akin yung mga bata. So yun yung starting ko sa community as a deacon. So salamat po sa inyong servisyo, Father. Ngayon po, para sa testimonya na, kung may isa po ba kayong i-share bilang patunay ng Diyos sa buhay mo? Nangyari to siya nung transition namin from evangelical to sacramental, yung CEC. Marami akong questions nung time na kasi na yun eh. Kasi ang daming ways na evangelicals na hindi ginagawa sa CEC. Marami din ginagawa sa CEC na hindi ginagawa sa evangelical. And most of the time, nagka-clash na kami ng father ko noon, si Father Manuel. And medyo naligaw yung landas ko at that time. Hindi na natin masasamang bisyo, ganon. And I was put in rehab, ministry ng Cathedral of the King, restorer of the breach. Parang nakausap niya si Papa na mas better na i-rehab ako. Dami kong questions that time. Dami kong sinisising tao sa paligid ko. And to make the long story short, when I was in rehab, yun yung time na parang napaisip
nag-iisip ako, time of reckoning, time of recollection. And doon ko nakita na all my life, kahit saan man ako napunta, sa dark side man or sa light side, kahit saan, in the middle, nakita ko na ang presence ni God andun parati. Hindi talaga siya nawawala. Minsan lang tayo, because of the struggles, the pain, dinadaanan natin, the questions, the burdens, minsan lang nagkakaligtaan natin tumingin sa Kanya. Mas nakikita natin yung kung ano yung problema kinakaharap natin kesa yung mas malaking sagot sa problem na yun na si Jesus Christ. Yung nasa rehab ako that time, again, it was a time of recollection. Naalala ko na andyan pala parati si Jesus Christ. Andyan pala siya parati. Hindi niya ako iniiwan. So sabi ko noon at that time na sige nga, ibigay ko na nga talaga sa Kanya yung sarili ko. Again, lumaki akong evangelical, bata pa ako, kilala na si Jesus Christ from the womb. Sabi nga nila, mama, from the womb, dinadasalan na daw ako ng mga pastors. Ang tawag sa akin is cradled Christian na daw ako. Wala daw akong born again experience. Mostly sinasabi. Pero parang masasabi ko, at that time when I was in rehab, that was my born again experience. Yes, nakilala ko na si Jesus Christ. Alam ko na kung anong ginagawa niya before when I was still a child. But at that time talaga, dun niya pinakita yung love niya sa akin. At even though kung ano yung mga pinagagawa ko sa life ko at that time, He was always present. Sabi ko, sige Lord, because of your love, ibibigay ko rin yung 100% ko sa Kanya. Ang tanong na lang nun is, mostly kasi sa mga tao, pag sinabing ibibigay mo yung life mo kay Jesus, parang okay, mawawala agad yung problema, mawawala agad yung kung ano yung kinakaharap mo. Correct. But again, hindi nawala yung problema ko that time. Hinaharap pa rin yung problema. Up until now, maharap pa rin ako sa problema. Ang nangyari lang at that time when I said, Lord, I will give my life to you, ang nangyari lang at that time is nagkaroon na ng purpose kung bakit ko babaguhin yung sarili ko, kung bakit ko lalabanan kung ano yung mga problema ang kinakaharap ko. Nagkaroon siya ng purpose. Most of the time kasi ang mga tao ngayon, kaya nahihirapan silang ma-overcome yung problems nila, it's because hindi nila nakikita yung purpose, kung bakit nila kailangan harapin ito, kung bakit kailangan nila magbaguhin yung sarili. Thanks be to God na yung favor niya, hinahayaan niya tayo mag-go through that process and we get to know Him even more after that. Ngayon na naging testimony mo ngayon, paano mo siya ngayon sinishare sa komunidad? Actually, most of the time, may mga friends din ako na dumadaan sa mga ganong problema ngayon. Sabi ko nga sa sarili ko, parang ayaw ko iwanan ito. Andyan lagi. So, sinishare ko sa kanila, ang una kasing gagawin dapat dyan is acceptance. Lalo na sa mga kagaya ko when at that time I was, sabihin natin gano'n, naging drug dependent ako at that time. Sa heart ko wala yung acceptance. Most of the time, mas pinipili ko yung sisihin ko yung mga nasa paligid ko. Kahit sino-sino na lang. But again, importante yung acceptance. Accept na nagkamali ka. Accept mo na mahina ka. Accept mo na kailangan mo talaga ng tulong. The best person who can help you, again, Jesus Christ alone. Pero naman, nagpadala din naman ng mga tao si Jesus Christ na yung makakausap mo, sila yung magbibigay na encouragement sa'yo. Kaya ang second part dun is talk to the church, the people of church. Yun din yung mga the best people na makakatulong sa'yo. Advice in Christian life mo, yung spiritual advice, yun naman yung importante din. So talk to the church. Huwag mahiyang kausapin yung mga tao na sa simbahan, mga leaders sa church, mga friends mo na nasa church din. Again, denial, most of the time, mahirap i-accept. But again, start in acceptance, humingi ng tulong sa Diyos, kay Jesus Christ, and sa mga tao nakakasalamuha mo, especially yung mga tao nasa simbahan. Yun yung madalas na-advise ko. Tsaka yun yung community mo talaga natutulong sa'yo. Importante yung komunidad no? Na hindi mo siya papasanin ng sarili mo lang. Nang hindi kaya ko lalabas ako ng dito. Pero kung nasa komunidad ka, katulad ng simbahan, at talagang tutulungan ka at makikita mo ang liwanag. Diba? Exactly. Ngayon, Father, pahuling tanong na lang po, may payo or words of encouragement po ba kayo sa ating mga tagapakinig ngayong hapon? Okay. Ang pinakauna, pagiging totoo natin sa komunidad is maging totoo muna rin tayo sa sarili natin. Yun yung pinakaunang importante dyan. Kasi kadalasan, yan din yung mga tinuturo ko sa youth ngayon. Like I said, I was handling youth. I am still handling youth
right now, kadalasan sinasabi ko sa kanila, madali lang peke yung sarili mo. Pumunta ka sa church, nag-praise and worship ka, kumakanta ka dyan sa church, nagsiserve ka dyan sa church. Ang dali lang ipeke niyan. Pero what's really inside of you? Are you really giving it all for Jesus or just a show para makita na andyan ka sa simbahan, mabait kang tao, ganyan. So maging totoo ka sa sarili mo. Not only inside the church, kahit nasa trabaho ka or nasa school ka or kung ano man yung ginagawa mo, dapat unang sa lahat maging totoo ka. And second of all, again, do it for the love of Christ. Do it dahil mahal mo si Kristo. Kaya ko to ginagawa kasi mahal mo si Kristo. And paano mo mapagpakita na mahal mo si Kristo? Mahalin mo rin yung mga taong nasa surroundings mo. Again, number one lang talaga dyan is yung pagmamahal. Mahalin mo lang talaga. Mahalin mo yung ginagawa mo. Mahalin mo yung mga taong nasa paligid mo. Most of the time, people fail because of that lack of love sa ginagawa nila. Kulang din sila sa love kay Kristo. Yes. Kulang din sila sa love, ano yung mga ministry, kung ano yung nakabigay na task kanila at that time. So, again, focus on the love of Christ. Yes. Love mo rin sa tao na nakasurround sa'yo. Most importantly, be consistent. Consistency lang is the key. And if ever you will fail, again, hindi naman yan siya 24 hours na magbabago ka, nagde-decide ka ngayon na you will change your ways or you will serve God. Magagawa mo na yan 100% sa life mo. If ever you will fail, you will face failure along the way, always remember na si Jesus Christ will always be there helping you to start all over again. Yan lang talaga ilagay mo sa mind when you will, you will start doing things for Jesus. He will never condemn you in the wrong things that na magagawa mo. He will never condemn you. Yes, ang ganda naman nun, Father. Number 1, let everything we do be done in love. Number 2, ang ganda Yes. We can always start again because or yung grace ni Lord nasa atin as long as we accept yung pagkakamali, accept yung sarili, accept yung yung pagmamahal na meron naman tayo sa puso natin. Maraming salamat, Father Christian. Bitin na sa oras, pero marami kaming natutunan. And magkikita tayo muli, no? Hindi ko alam kung dyan kami sa Davao, kay sa Manila, o sa next convo. God bless po yung ministry niyo dyan sa Davao, sa Mindanao. At maraming salamat po ulit. Thank you rin po. Thank you po. Ito po muli si Kaina, tandaan nyo, tayong lahat ay pinagpala ng may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos. Paalam. Nakakatuwa dahil na-meet natin siya, di ba, nung convocation nung August. At lahat pa ng mga kasamahan natin sa Visayas at sa Mindanao. Nakakatuwa at nag-expand ang borders natin, no, na mas marami tayong na miministeran. Oo. And you know what? Ang very interesting, dahil yung one of our guests and one of our very own, si Ate Melise Perez, noong way back, na more than 15 years ago, miniministeran niya to si Father sa isang project natin. One of our programs, rehab programs. And na-meet lang niya ulit si Father National noong convocation at tuwang-tuwa siya na naging pari na si Father So, National. hindi niya alam. Na nagkita na lang ulit sila. And that is the power of the community. That is the power of ministry. Dapat maging present tayo dahil hindi natin alam yung impact na marireach ng ating presensya. Maging involved tayo sa ating mga activities sa community, activities sa ating church. Dahil meron po yan. Usually mga outreach, mga feeding programs, mga teachings, ganyan. Even Sunday school. Sunday school, isang way din yan para ma-reach out ang ating komunidad. Yes. Nakakatuwa naman. Napakagandang halimbawa yun ng pagiging patotoo ng Diyos sa komunidad. Oo. And also, dahil nabanggit ko nga na meron kaming feeding program dito sa Cathedral of the King. Nung many years ago, nag-start na kami. And syempre, nung nag-pandemic, na-stop yung ating feeding program. Dati, tuwang-tuwa yung mga bata. Pupunta sila tuwing once a month. Pupunta sila sa simbahan, papakainin, merong mga teaching, mga sharing, ganyan, tinuturuan sila ng mga kanta tungkol sa Panginoon. At
na-miss nila yan nung pandemic dahil nga hindi nagkita-kita. Pero ni-revive yung feeding program itong January 2023 lang. And you know what? Talagang nakita namin yung change, Yung growth. yung pagbabago ng mga bata. Dati ang gulo-gulo nila, hindi naliligo, alam mo yan, medyo brusko. Ngayon, pagpasok na nila ng simbahan, alam na nila kung paano magrespeto, paano makipag-usap, tsaka hindi na sila yung nag-uunahan sa pagkain. Ganyan, meron talagang pagbabago. Kapag meron tayong concern at care sa ating mga inaalagaan sa komunidad, makikita natin na binabago sila ng Panginoon. Totoo yan. Napakaganda ng testimony na yan, Ate Chat. Kanina lang, nagkaroon tayo ng feeding program, di ba? Kanina umaga. Okay, so ngayon, makinig tayo kay Master JC sa kanyang titik at tugma, Serbisyong Totoo. Magandang hapon. Ang piyesa natin sa araw nito ay pinamagatang Serbisyong Totoo. Wala nang paligoy-ligoy pa, ito ay isang munting saludo lamang sa mga manggagawa ng gawain niya. Sana magustuhan niyo. Nabanggit ko na ito noon na ako'y naninilbihan bilang sakristan. At di naman na siguro katakataka na isa rin ako sa mga nagsasanay at nagtuturo sa kanila dahil isa rin naman ako sa mga nakatatanda. At sa tuwing dadako kami sa paksa ng aming pagtindig at pagkilos, hindi lamang nililinaw kundi binibigyang diin na hindi lang to para sa kanila o sa amin, kundi para sa Diyos. At nakakatuwa sa tuwing may batang mausisa na tatanungin, paano naging para sa Diyos ang aking pagkilos? Minamatyagan at minamarkahan niya ba ako? Kapatid, isang dakilang karangalan ang mga paglingkod sa Diyos. Sa tuwing ikay nagsisilbi, sinasalamin mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ikay nagiging halimbawa at ehemplo ng pananampalataya mo dahil nasasaksihan ng ibang tao ang Panginoong pinagsisilbihan mo. Kaya't sa tuwing isasagawa mo ang trabaho ng simbahan, tandaan mo kung sino ang iyong kinakatawan. At kahit ano pa ang iyong ginagawa, paglilinis, pag-ensayo, pagkanta o pakikipagkapwa, kahit gaano pa ito kadalang o kadalas, aminin mo, sulit ang pagod, ang pawis at ang oras. At kahit wala mang bayad ang ginagawa mo, walang sweldo, alam mong nabiyayaan at mabibiyayaan ka din dahil ang gawain ng Panginoon ay ang mabiyayaan ng iba. Ngayon, hindi ko naman kayo inoobligang sumali sa kahit anong samahan para maglingkod. Sa katunayan, maaari mo pa rin namang isagawa ang mga gawain ng mag-isa. Mas madali nga lang talaga pag may mga kasama. Pero kung dahil sa munting piyesang ito, ang puso mo ay hinimo at meron namang nag-iimbita o nag-aalok, baka nga naman senyales na ito. Baka panahon na para ibahagi ang iyong mga talento. Pero huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo hindi pa oras talaga. Hindi naman ito ay katitigil ng pagdating ng biyaya. Walang kondisyon ang pagmamahal niya at di hamak na mas maganda kung taos-puso ang iyong paninilbihan. Bukal sa kalooban, walang pilitan. Thank you so much, Master JC, sa iyong piyesa ngayon, Serbisyong Totoo. So, ang serbisyo natin hindi dapat nalilimit lang sa position na ganyan, di ba? Hindi naman kailangan tumakbo at manalo para gumawa ng magagandang gawain para sa komunidad. So, ang serbisyong totoo ay tuwing nagsaserve tayo sa komunidad natin, alam natin kasi na pinapakita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Yes, oo. Pakinggan naman natin ang Holy Society of King David sa awiting Song for the Nations. Shining light to the nations, the shining light to the peoples of the earth, till the whole world sees the glory of the King. May your good light shine through all. May your good light shine through all. Of
much, Holy Society of King David, sa awiting Song for the Nations. Very powerful ang message niya. Dahil unang linya pa lang, 'di ba? May we be a shining light to the nations. Yan talaga ang kailangan natin maging. Dapat maging ilaw tayo, 'di ba? Hindi lang ilaw ng tahanan, 'di ba? Sa mga nanay, Oo, ilaw sa buong mundo. That's what we're called to be, the light of the world, the salt of the earth. Yes. Diba? Pero paano ba maging ilaw sa buong mundo, Ate Chat? Eh di dapat hindi i-hide, 'di ba? Merong kantang don't hide it under a bushel. Yan. Ibig sabihin, wag daw natin itago yung ilaw, yung liwanag na nasa atin. Yes. Dahil kung nasa atin ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon na magpakita ng kanyang liwanag. Yes. Ibig sabihin, we have to go out into the community. Wag tayo magtago sa bahay natin. Oo. Kasi ang dami nating mga talento, ang skills. Kung meron tayong puso para sa Panginoon at puso para sa komunidad, huwag po tayong mag-hesitate. Talagang maghanap tayo ng mga oportunidad upang ipakita ang liwanag, ipakita yung buhay ng Panginoon. Yes. Pero yun nga, nabanggit mo nga, no, yung mga gifts and talents. Kaya nga yan binigay sa atin ng Panginoon para gamitin natin. Hindi lang para sa sarili natin, Yes. pero para sa komunidad natin. Para manalbihan. To serve God and to serve others. Yes. Diba? Yan. Okay, magbabalik ang kape, kwento at kaalaman. Tara, kape, kausapin ng Panginoon every day. Nandito kayo sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kung ngayon pa lang kayo tumutok, tuwing Sabado po, we go live from 2 o'clock to 3 o'clock in the afternoon para maghatid ng mga kwento at kaalaman na makakatulong sa ating paglago sa ating relasyon sa Panginoon at sa maraming tao. Yes. Kung meron po kayong mga experiences ng pagiging patotoo ng Diyos sa inyong komunidad, comment lang po or maybe you can share with us your testimony. You can also talk to any of our counselors kung meron po kayong challenges na gusto nyong i-overcome or baka meron kayong mga concerns with your community sa programs niyo in your church or in your sa komunidad, maaari po kayong tumawag sa 0960-392-4929. Handang-handa po ang ating mga prayer warriors to accept your prayer requests din. Dahil kami ang inyong kaibigan, kakwentuhan at karamay. Yes. So going back, Ate Chat, no, pagiging patotoo ng Diyos sa komunidad. Share ko lang, no, na hindi naman kailangan laging malalaking gawain yung dapat natin gawin. Events, diba? Pwede rin natin yan magawa kahit sa mga maliliit na bagay. Alam mo yung simpleng pagturo sa mga anak natin na to make sure na yung mga basura nila tinatapon nila sa tamang lalagyan, kahit yung mga ganun kasimple. Kahit sa mga maliliit na bata.
start yan Oo, ng pagiging patotoo ng Diyos sa komunidad. Oo. And also, kapag merong mga drive, alam niyo yung pag minsan merong yung merong typhoon or merong nasusunugan, Oo. ganyan, tapos merong mga donation drive. Turuan natin yung mga anak natin na makilahok. Kung meron silang mga gamit na Oo. maaaring Na magagamit pa. ng mga yung mga calamity-stricken victims or yung mga kababayan natin na nangangailangan. Alam mo, isang magandang seed, 'di ba? Isang seed na maipaplant natin sa Yes. ating mga anak, sa ating mga yung ating inaalagaan na magkaroon ng puso. Yes. Puso para sa mga nangangailangan. Puso para sa mga taong nasa komunidad natin na kailangan ng ating care. Yes, kasi dapat maramdaman nila, kahit maliliit pa lang sila, kahit bata pa sila, meron na silang responsibility sa komunidad nila. Oo. And that's how they will grow up to be responsible Yes. citizens in the future. Ngayon naman, pakinggan natin. Si Doc Joan Macheca pa rin po ang lecturer para sa obesity and cardiac-related illnesses. Part 2. Part 2. Bukod po doon, meron rin po pwedeng maging epekto or complications ang overweight or obesity, lalong-lalo na po sa ating pong katawan. Unang-una na po dito ay yung tinatawag nating cardiovascular diseases, katulad po ng stroke, hypertension, at CVD diseases. Sumunod ay yung diabetes. Dahil bukod po sa puso, pwede rin po maapektuhan yung ating pong metabolism. Pwede po magkaroon ng metabolic syndrome na nai-include na po dito yung diabetes. Sumunod ay yung musculoskeletal disorders, katulad nga po na nabanggit ko kanina, may mga dumadaing ng mga back pain and joint pain. So dito po siya pumapasok po sa musculoskeletal disorders. And then, we have psychological effect. Others may lead to depression or yung kanina nga po na nabanggit ko na low self-esteem. And then, obesity can also a risk factors to develop cancers. Gusto ko lang po i-emphasize yung correlation ng obesity sa cardiac-related illness. Kasi po, ang obesity is one of risk factors ng pagkakaroon po ng cardiovascular disease and mortality. So, pwede po siya makadevelop and pwede rin po siya maging risk factors para po magkaroon ng mortality sa mga pasyente. So, obesity accounts for 65 to 78% of primary hypertension. And the abdominal obesity or yung waist circumference po natin is a cardiovascular disease risk marker. So, katulad po na-discuss ko kanina, yung apple shape and your pear shape. So, kapag ang inyo pong body shape ay under ng apple shape, mas prone po kayo sa cardiovascular disease. Kasi ang inyo pong visceral fat or yung taba po natin sa katawan ay mas malaki above our waist. So, dito po under kasi ng above ng waist, ang organs natin dito ay yung puso. So, pwede po siya maging cause or maging risk for to develop hypertension. And other than that, ang obesity din po kasi ay pwede rin mag-cause ng tinatawag po natin na atherosclerotic plaque or yung taba po sa daanan ng dugo sa ating pong puso, sa ating aorta. So, dito po sa diagram or sa image, ang usual po kasi na ang normal po ay sa ating pong blood vessels ay tuloy-tuloy po ang daloy ng dugo at ng oxygen po sa ating pong blood vessels. Ngayon po, kapag tumataas ang inyong cholesterol or yung inyong taba sa inyong dugo, ang nangyayari po kasi ay nagkakaroon ng inflammation doon sa blood vessels. And then, yung mga fats po ay nagde-deposit po doon sa inflammations pong yun, causing po ng plaque or ng blockage. So, since nagkakaroon po ng blockage, yung tuloy-tuloy na pagdaan po ng dugo sa blood vessels ay nababarahan po siya. So, ang tendency,
is hindi po tuloy-tuloy ang pagdaloy po ng dugo at ng oxygen. Ang pwede po maging epekto po nun ay at risk po ang patient to MI or yung heart attack dahil kulang nga po siya sa blood supply and yung oxygen po. So, malaking factor po talaga ang obesity sa pagkakaroon ng high blood and ng other cardiac-related illness tulad po ng stroke at ng heart attack. But the good thing is, obesity po is preventable and treatable. So, pwede po natin siyang maiwasan at pwede po natin siyang gamutin or solusyonan. So, paano po ba natin ito masusolusyonan, Doc? So, let's start with the treatment. Unang-una po is yung lifestyle changes, prescribed nutrition, pharmacotherapy, and surgery. So, let's start with the lifestyle changes. Ang lifestyle changes po ang pinaka-first line of therapy para po sa pag-treat po ng overweight and obesity. So, ang kasama po nito is a moderately reduced calorie diet, an increased physical activity, and the use of your behavior strategies to facilitate adherence. So, in other terms, yung mga nabanggit ko na causes ng obesity, palitan po natin siya ng opposite po nun. So, kung kumakain po tayo ng mga high-fat and high-calorie diets, palitan po natin siya into a moderate to a reduced calorie diet. And then, we increase our physical activities like exercise, jogging, swimming, or other hobbies na mas preferred nyo po. And then, yung ating pong behavior pagdating po sa pagkain. So, unang-una po is you change your lifestyle totally para po ma-modify nyo na yung inyong mindset as well as yung behavior nyo po sa pagkain. And then, din po papasok yung prescribed nutrition. So, mas maganda po kasi if gusto nyo pong magpapayat is you actually reduce the calories na ating pong kinakain. And we practice healthier eating habits to overcome obesity. So, marami pong lumalabas ng mga weight loss diet sa Facebook, other social medias. Pero ang pinakaano po kasi nun is wala pong weight loss diet na applicable po para sa lahat. Yun lang po yun. Ang diet po kasi ay depende po sa activities at kakayanan po nung pasyente. So, it's better to seek consult or advice from your dietitian or nutritionist para po na-assess po na mabuti kung ano po ba yung babagay po sa inyo pong lifestyle. Kasi po wala pong diet na it can fit to anyone. And ang ano po kasi sa pag-weight loss, ang ideally is wag po kayo magpapagutom, no? Kasi yung tinipid niyo na pagkain for ilang oras na wala talaga kayong kinain, ang tendency kasi na kapag kumain kayo uli, mas doble pa yung kakainin nyo. So wala rin po. Sayang lang din po yung tinipid nyo na pagkain nung oras na yun na dapat kinain nyo na. Ang ano lang po nun, huwag kayo magpapagutom and dapat nasa on time po kayo kumain. And dapat na-check nyo yung calories na ini-intake nyo. So it's better to check yung mga nutrition facts na nasa likod ng mga foods na piniprepare po natin. So, that is your prescribed nutrition. And always choose the healthy foods, such as yung vegetables and your fruits. And then, as for pharmacotherapy, meron pong mga weight loss medications na pwede pong ibigay or i-prescribe if yung inyong diet and exercise ay hindi po sapat para sa inyo. We have the bupropion or yung naltrexone, meron din pong liraglutide, orlistat, and pentermine topiramate. Ang alam ko lang po ay available po dito is yung orlistat. Pero ang precautions nga po nun is weight loss medications may not work for everyone and the effects may wane over time. So hindi po siya meron po siyang advantage at meron din po siyang disadvantage if you will just
stick sa mga weight loss medications. So it's much better to have a strict diet and a healthy lifestyle. And for others, we have surgery or yung mga weight loss surgery that can limits the amount of food that you're able to comfortably eat or decreases the absorption of food and calories. So ito po ay mga last line of treatment na para sa mga hindi po talaga kaya. We have the adjustable gastric banding, the gastric bypass surgery, and the gastric sleeve. Ang ano lang po nito is, ang disadvantage lang nito is yung unang-una yung amount or yung inyong nagastusin for this surgery. And ang pinaka-con pa po nito is pwede po siya mag-result into nutritional and vitamin deficiencies. So hindi po siya 100% na effective. At meron pa rin po siyang pwede maging problema such as yung vitamin deficiencies nga po. Thank you so much, Doc Grace and Doc Joanne, sa napaka-informative na lecture on obesity and cardiac-related illness. You know, Ate Lala, it's important na matandaan natin na obesity and all the related illnesses of this condition, may pag-asa para sa inyo. May pag-asa para sa lahat ng mga nakaka-experience ng ganitong condition. Let us not think na wala ng hope. Kasi nagsistart yan sa meron akong magagawa sa aking kondisyon. You are experiencing obesity or sa obese side ka, maybe you can contact your medical practitioner, ang inyong physician. At that's the first step, ang awareness. Ang awareness kung ganito nga ba ang inyong kondisyon. Para magkaroon ng steps. Okay? It's all a process. We have to trust the process. But the first thing is awareness. Yes. Oo, kasi mas mahirap yung ganung kondisyon na nagbubulag-bulagan tayo na hindi ako obese or hindi ako risk, wala akong risk for that. Ang important is we are aware and that we have hope na ma-overcome natin itong condition na ito. At syempre magawa natin yung mga dapat nating magawa para maging healthy. Oo. Diba? Huwag na nating hintayin na may mga signs tayo of obesity and cardiac-related illness. Ngayon pa lang, yun nga, sa shinare nila ng mga doctors natin, no? Healthy diet, exercise. Oo, tamang tulog. Huwag natin abusuhin ang ating mga katawan. Dahil ang katawan natin, 'di ba, ang templo ng banal na espiritu. At marami pa tayong magagawa sa ating buhay kapag tayo ay healthy. Yes. Yan. So para sa ating reflection ngayong hapon, pakinggan natin si Father Arnel Nunez. Siya ang vicar ng Jesus the Good Shepherd Mission Church ng Baguio City. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga pala muli si Father Arnel Nunez ng Jesus the Good Shepherd ng Baguio Mission Church. Ang ating pagbulay-bulayan po natin ngayon ay mula kay Mateo 5, versikulo 16. Sabi dito ni Jesus, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Nung bininyagan tayo ng bata pa, mayroong kandila na sinisindihan sa Paschal Candle. Ang Paschal Candle ay sinisimbolo ni Diyos bilang liwanag ng sanlibutan. Ngayon, ang kandilang sinisindi sa Paschal Candle ay binibigay sa bata na simbolo na siya ay binabahagian ng liwanag ni Kristo. At isa na rin siyang Kristiyano. At daladala na natin yan hanggang sa pagtanda. Ngayon, inuutusan na tayo ni Jesus. Sabi niya nga na dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ngayon, bilang isang Kristiyano, kailangan gawin natin ito. May mga Kristiyano na hindi natin nakikilala
o makilala kung tunay ngang sila'y Kristiyano o hindi. Hindi tulad ng ibang reliyon na madaling makilala sa pamamagitan ng kanilang kasuotan at mga kilos at sa pananalita. Ngayon, kailangan din nating ipakilala na tayo ay isang tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng salita at sa gawa. Sabi nga ni Jesus nung last Sunday na kung saan sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano natin yan magawa? Ang utos ni Jesus ay maliwanag na dapat na nating paliwanagin ang ilaw na nasa ating mga puso. Kailangan lang nating linangin ito o i-cultivate upang lumabas at lumiwanag at makita ng sanlibutan na ikaw ay isang tunay na Kristiyano sa salita at sa gawa. Na si Jesus ay nasa buhay mo o nasa buhay natin. Sabi nga ni San Pablo sa pangalawang sulat sa Korinto na sabi niya, kayo ang buhay na sulat ni Kristo. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Kaya ang ating buhay or ang ating pamumuhay, mga kilos, mga gawa, ay binabasa yan ng sanlibutan. Kaya kung tayo ay isang tunay na Kristiyano, makikita nila ang liwanag ng Kristo sa ating buhay. Hindi na natin kailangan magsisigaw sa lansangan para sabihin na sila ay magbago na o magbago na kayo dahil ang isang tunay na Kristiyano ay bitbit ang pag-ibig, ang kapayapaan, kagalakan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, at kahinahunan. Yan ang tunay na Kristiyano na bitbit natin na inilagay ng Diyos sa ating mga puso upang muling paliwanagin natin ang ilaw na ito sa sanlibutan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tulungan mo kami na paliwanagin ang ilaw na ibinigay mo sa amin upang makita ng sanlibutan na ikaw ang Diyos na mapagmahal at dapat na papurihan sa lahat ng oras. Amen. Maraming salamat, Father Arnel Nunez, sa pag-remind sa atin na paliwanagin ang puso ng Diyos sa buhay natin, sa salita at gawain natin. Alam mo, naalala ko dito yung kanta na lagi natin kinakanta sa mga anak natin, no? Yung, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Dapat hindi natin yan, yung light na nasa puso natin, especially sa mga anak natin, no? Dapat hindi natin yan tinatago. Dapat ipaliwanag natin yan sa kung nasaan man tayo, especially sa komunidad natin. Oo. They will know by our actions. Diba? Yung sinabi ni Father Arnel na yung liwanag na nasa puso natin na ibinibigay, yung sinasabi niyang Paschal candle. Bali, meron pong kandila na pinapailaw during the baptism ng ating mga anak. Yes. Diba? At pag napatay na ito, binibigay ito, ipinapasa ito sa mga magulang at sa mga ninong at ninang. Dahil responsibilidad ng mga magulang na ipakita, ipaliwanag. Yes, Kaya nga pa ipaliwanag. Yun pala yun. Oo. Ipaliwanag yung liwanag na nasa kanila. Yung nung natanggap nila ang Panginoon nung sila'y binanyagan. Oo. And you know what? Nakakatuwa kasi kung ano man yung mga nakikita nila, kung ano yung kinalakihan ng mga anak natin, kung ano yung mga gawain natin, yun din naman ang gagawin nila. Nakita ko na yan kasi yan ang isang payo na binigay sa akin nung ako'y ikakasal pa lamang. Sabi ng one of my ninangs sa kasal na
Alam mo, kung ano yung ginagawa mo, yan din ang gagawin ng anak mo. Yun. Hindi niya yung sinasabi na parang pantakot. Pero sinasabi niya yon with love. Yes. Na tuloy mo lang. Kasi nga, kami ni Ate Lala, we are very involved in church. We are very involved in the choir. And even sa KKK. And even in our community, yung aming feeding program. Sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag kang mawalan ng hope. Minsan kasi, even in our communities, sa ating mga activities or events or mga feeding programs, minsan naisip natin na para saan nga ba ito? Parang may pinatutunguhan ba may pinatutunguhan ba ito? Pero yun na nga, yung sinabi ko kanina, we are planting seeds. Yes. And hindi natin alam kung paano mamumunga. Diba? Gaya nung kay Father National. Oo, diba? perfect example yun. Bumunga ng napakagandang fruit. Diba? Naging pari si Father National after a few years dahil lang doon sa pagmamahal na ipinakita ng ating mga kasamahan sa simbahan. Na hindi sila nag-give up, hindi nila they didn't give up on that person. Diba? So, yun lang po. Yes. Sana ay marami kayong natutunan sa episode na ito, ang pagiging patotoo ng Diyos sa komunidad. Let's not grow weary in doing good, in planting seeds sa mga komunidad natin. Dahil hindi natin alam kung ano yung impact natin. Yes, oo. At kung very interested po kayo na tumulong sa ating mga community. Yes. Meron po tayong fundraising activity. Ang Build for Life Foundation, meron pong golf tournament sa December 7, 2023 sa Hollow Ridge, Filipinas Golf sa San Pedro, Laguna. Yes, kung gusto niyo pong mag-sponsor or sumali, mag-text lamang kayo kay Leo Santos sa 0905-991-1252 or kay Deacon Sherwin Torres 0932-215-0461. Yan. At yung mga proceeds po niyan ay mapupunta sa mga community programs. Build for Life Foundation. Yan. At syempre, bago tayo mag-end, napakabilis talaga ng panahon. Magsi 3 o'clock na. Bago tayo mag-end, batiin natin ang ating mga birthday celebrators. Si Father Nelson Tantoco. Happy birthday! Of course, Father Dino Horvina. Happy birthday! At si Toby Lim. Happy birthday sa inyong lahat. So, next week, ano nga ba ang aabangan ng ating mga maganda to, Ate Chat. Pagbibigay ng talento. Oo nga. Paano to? Talent show ba to? Tingnan natin. Oo. Abangan nyo yan. So, sana po marami kayong natutunan at kung meron kayong testimony sa inyong community, share nyo lang po sa amin at we are so excited to read all your stories po. Thank you so much for being a part of KKK. Kasama nyo kami, ang inyong kaibigan, kakwentuhan at karamay. Ako po si Ate Chat. Ako naman si Ate Lala. We'll see you next week. God bless you. Bye! Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon.